Welcome to Science Made Easy by Teacher G. In today's episode, we're going to determine the molecular polarity of a particular compound based from its molecular formula. To appreciate the importance of molecular polarity, let us have this situational analysis. Angelica is working on a substance that she could use as additive material in making gasoline. If Angelica will start with ethyl alcohol and cooking oil, which of these materials would mix to gasoline, and why? The answer lies in the principle like dissolves like. In this case, the cooking oil will dissolve to gasoline, meaning a polar substance will dissolve to another polar substance, and a nonpolar substance will dissolve to another nonpolar substance. So what is molecular polarity? Molecular polarity refers to the presence or absence of positive and negative centers in the molecule. If a molecule has positive and negative centers or end, the said molecule is said to be polar or known as dipole. And if a molecule doesn't have positive and negative centers or end, the said molecule is said to be nonpolar. Let us analyze the molecule of difluorine or fluorine gas, whether it is a polar molecule or nonpolar molecule. Now, if we're going to analyze the Lewis electron dot structure of difluorine or fluorine gas, since it doesn't have a positive center or negative center, it is said to be nonpolar. Let us analyze the second molecule, which is hydrogen chloride. If we're going to analyze the Lewis electron dot structure of hydrogen chloride, the hydrogen is partially positive and the chlorine is partially negative. Since there is a positive and negative part in this molecule, the hydrogen chloride is said to be polar. Our third molecule, which is dihydrogen monoxide or H2O, if we're going to analyze the Lewis electron dot structure, the hydrogen is partially positive and the oxygen is said to be partially negative. Since there is a presence of partially positive and negative in this molecule, the dihydrogen monoxide is said to be a polar molecule. Now, how do we know whether a particular compound is a polar molecule or nonpolar molecule given its molecular formula? The answer would be these following steps. In determining the molecular polarity of difluorine or fluorine gas, we have to solve first for the electronegativity difference or END. Next, we have to solve for the bond polarity. Then we have to solve for the Lewis electron dot structure. And we have to determine the molecular geometry of difluorine or fluorine gas. And from that, we're going to determine its molecular polarity. Before we solve the molecular polarity of difluorine or fluorine gas, let us revisit some important terms. The first term that we're going to revisit is electronegativity. So what is electronegativity? Electronegativity is the ability of an atom to attract electrons in a chemical bond. As you can see in this table about electronegativity value of different elements, the electronegativity value in the periodic table is said to be decreasing from top to bottom and increasing from left to right. For example, the electronegativity value of hydrogen is 2.1, whereas the electronegativity value of oxygen is 3.5. If hydrogen and oxygen will share its electron, the electron of hydrogen will move closer to oxygen since it has higher electronegativity value. The difference in the electronegativity between atoms in a molecule is being used to determine the intramolecular bond. If the electronegativity difference is ranging from 0 to 0.4, the type of intramolecular bond is said to be nonpolar covalent bond.
But if the electronegativity difference is ranging from zero point 0.5 to 1.7, the type of intramolecular bond is said to be polar covalent bond. And if the electronegativity difference is ranging from 1.8 and higher, the type of bond is said to be ionic bond. What are the different types of intramolecular bond or chemical bond? Number one, we have ionic bond. Ionic bond is a type of chemical bond that is being formed when there is transferring of electrons. We can know whether a particular compound has ionic bond based from its electronegativity difference. Remember, if the END or electronegativity difference between atoms in a molecule is ranging from 1.8 and higher, then the type of intramolecular bond is said to be ionic. Now, we have also another type of chemical bond which is known as covalent bond. So covalent bond is a type of chemical bond that is being formed when there is sharing of electrons. Now, the covalent bond can be classified into two. We have polar covalent bond happens when the sharing of electron is said to be unequal, and we have the nonpolar covalent bond which happens when the sharing of electron is said to be equal. Likewise, we can also use the electronegativity difference to determine whether a covalent bond is said to be polar or nonpolar. So if the electronegativity difference is ranging from zero point 0.5 to 1.7, the type of covalent bond is said to be polar covalent bond. Now, if the electronegativity difference between atoms in a molecule is ranging from 0 to zero point 0.4, the type of the covalent bond is said to be nonpolar covalent bond. Using the molecular formula of the given compound, as well as after knowing the electronegativity difference, we can predict the Lewis electron dot structure of that particular molecule. So what is Lewis electron dot structure? Lewis electron dot structure is consisting of a chemical symbol which represent the nucleus and inner electrons, and the dots which represent the valence electrons. The Lewis electron dot structure of a particular molecule is important in determining its molecular structure, molecular geometry, the presence or absence of partially negative and partially positive centers, as well as in determining whether the molecule is symmetrical or asymmetrical. Given the Lewis electron dot structure of a particular molecule, we can now determine the molecular geometry. So what is molecular geometry? Molecular geometry is the geometrical shape of the molecule as determined by the relative position of the atomic nuclei. Example of molecular geometry are linear, trigonal planar, bent, tetrahedral, and trigonal pyramidal. Other examples of molecular geometry as shown in the screen. In our first example, which is difluorine or fluorine gas, the chemical formula is F2. And for each fluorine atom, the value of electronegativity is 4.0. Meaning, sa unang fluorine atom, ang value ng electronegativity is 4.0. Since sa formula natin, dalawa ang fluorine, yung pangalawang fluorine atom, ang value also is 4.0 since magkapareho sila. Ang susunod na step ay kukunin natin ang END or electronegativity difference. So sa math, ang ibig sabihin ng difference ay subtraction. So kung ima-minus natin ang 4.0 sa 4.0, ang sagot ay 0. Since ang value ng END ay 0, ang type ng intramolecular bond sa pagitan ng dalawang fluorine atom is said to be nonpolar covalent bond. Ibig sabihin, ang pag-share ng electrons sa pagitan ng dalawang fluorine atom ay equal. Para maisulat natin ang Lewis electron dot structure ng difluorine or F2, kailangan natin i-consider ang formula
at ang bond polarity. Base sa formula, ang chemical symbol lang ay F at dalawang F. So sa lead structure ng difluorine or F2, magdodrawing tayo ng dalawang F. Okay? Aside from the chemical symbol na nagre-represent ng nucleus and inner electron, maglalagay rin tayo ng dots. So ang dots ay nagre-represent ng valence electron. Para natin malaman ang valence electron ng bawat fluorine, titingnan natin sa periodic table kung saan nakalagay ang fluorine. Sa periodic table, ang fluorine ay nakalagay sa group 7A, meaning meron siyang 7 valence electron. At since ang bond polarity sa pagitan ng fluorine atom ay non-polar, ibig sabihin mag-share ang dalawang fluorine atom ng electron at ang sharing ay equal. Since ang isang fluorine ay meron ng 7 valence electron, kailangan na lang niya ng isang electron para maging stable. Gayon rin ang pangalawang fluorine. Since ang pangalawang fluorine ay meron ng 7 valence electron, kailangan na lang niya ng isang electron para maging stable. So yung dalawang fluorine atom ay mag-share ng tigisang valence electron para ang maging total na electrons nila, valence electron, ay maging 8. At itong valence electron na shinare ng bawat fluorine atom ay nasa gitna since ang sharing ay said to be equal. Kung pagbabasihan natin ang Lewis electron dot structure ng difluorine or F2, walang partially positive, walang partially negative. Dahil ang shared electron ng dalawang fluorine atom ay nasa gitna. Kung pagbabasihan natin ang Lewis electron dot structure ng difluorine or F2, ang hugis na makikita natin ay linya. So since linya yan, ang molecular geometry ng F2 ay linear. Muli, kung pagbabasihan natin ang Lewis electron dot structure ng difluorine or F2, masasabi natin na ang difluorine is nonpolar. Sa kadahilanan na sa lead structure ng difluorine, walang partially positive, walang partially negative. Bukod dyan, ang molecular geometry niya ay linear. So kung hahatiin natin ang linear sa gitna, ang kaliwa at kanang bahagi ay pareho lang. Ang tawag doon ay symmetrical. Kung hahatiin natin ang linya from top to bottom, ang magiging itsura ng taas at baba ay pareho rin lang. So ang tawag doon ay symmetrical. So kapag ang molecule ay symmetrical at walang partially negative, walang partially positive, malaki ang chance na isang molecule ay nonpolar. Sa ating pangalawang halimbawa, meron tayong compound na ang formula ay HCl or hydrogen chloride. Ang hydrogen, ang value ng kanyang electronegativity is 2.1 at ang value ng electronegativity ng chlorine is 3.0. Ang electronegativity difference sa pagitan ng hydrogen at chlorine ay 0.9. Since ang electronegativity difference ng hydrogen at chlorine ay 0.9, ang type ng intramolecular bond is said to be polar covalent bond. Para maisulat natin ang Lewis electron dot structure ng hydrogen chloride, kailangan i-consider natin ang formula at bond polarity. Ang formula ng hydrogen chloride ay HCl. So meron tayong dalawang chemical symbol, H at Cl. So sa lead structure, magdodrawing tayo ng H at Cl. Bukod sa chemical symbol, mag-a-add tayo ng dots. Ang dots ay magre-represent ng valence electron. Ngayon, para malaman ang dami ng dot ng bawat element, kailangan alamin natin kung saan nakalagay ang H at Cl sa periodic table. Since ang H ay nakalagay sa group 1A, ang H or hydrogen ay meron lang isang valence electron.
Since ang Cl or chlorine ay nakalagay sa group 7A sa periodic table, meron siyang 7 valence electron. So since ang hydrogen ay merong isa, kailangan na lang niya ng isang electron para maging stable. At ang chlorine, since meron na siyang 7, kailangan na lang niya ng isa electron para maging stable. So meaning, ang hydrogen at chlorine ay mag-share ng isang valence electron para sila maging stable. So makikita natin sa lead structure ng hydrogen chloride na merong isang linya sa pagitan nila. At yung linya na yan ang nagre-represent ng covalent bond. Kapag ang intramolecular bond or bond polarity ay polar, meaning hindi equal ang sharing ng electron sa pagitan ng atoms ng molecule, magdadagdag tayo ng polar bond direction. Usually, inilalagay ang polar bond direction sa ibabaw ng polar bond. So sa lead structure, ang polar bond direction ay nire-represent ng pulang arrow na nasa ibabaw ng covalent bond sa pagitan ng hydrogen at chlorine. Para malaman kung saan nakaturo sa pagitan ng hydrogen at chlorine yung polar bond direction, kailangan naman natin i-consider ang electronegativity value. Since ang electronegativity value ng hydrogen ay 2.1 at ang electronegativity value ng chlorine is 3.0, mas malakas ang electronegativity value ng chlorine. Dahil dito, ang polar bond direction ay tuturo sa chlorine. Ibig sabihin, ang valence electron ng hydrogen ay hahatakin papapalapit sa chlorine. Sa dahilan na ito, ang hydrogen ay parang mababawasan ng electron kaya magiging partially positive at ang chlorine ay parang madadagdagan ng electron kaya magiging partially negative ang chlorine. Kung ang pagbabasihan natin ay ang Lewis electron dot structure ng hydrogen chloride, masasabi natin ang shape na nabuo ay linya. Dahil dito, ang molecular geometry niya ay linear. Kung pagbabasihan ay ang Lewis electron dot structure ng hydrogen chloride, ang kanyang molecular polarity ay polar or dipole. Tinatawag ang isang molecule na dipole kasi ang kanyang dulo na tinatawag na pole ay dalawa. So sa ating example, hydrogen at chlorine. Ang hydrogen ay isang dulo at ang chlorine ay panibagong dulo. Ang charge ng hydrogen ay positive at ang charge ng chlorine ay negative. So meron tayong magkaibang dulo, opposite, na magkaiba rin ang charges. Dahil dito, ang molecular polarity ng hydrogen chloride ay polar. Ang ating pangatlong halimbawa ay may formula ng H2O. Ang electronegativity value ng hydrogen ay 2.1 at ang electronegativity value ng oxygen ay 3.5. Ang electronegativity difference sa pagitan ng hydrogen at oxygen ay 1.4. Base sa value ng electronegative difference ng 1.4, ang type ng intramolecular bond ay polar covalent bond, meaning yung mga atoms na bumubuo sa H2O ay magkakaroon ng unequal sharing of electrons. Sa pagsulat ng Lewis electron dot structure ng H2O, kailangan natin consider ang formula at ang bond polarity. Sa formula, meron tayong dalawang chemical symbol, H and O. So sa lead structure, kailangan meron tayong chemical symbol na O at H. Ngayon, paano malalaman between H and O alin ang nasa gitna? Usually, ang chemical symbol na pinakaunti sa formula, usually siya yung central atom. At usually, ang mga central atom ay nasa unahan ng formula. Kaya lang sa case ng H2O, ang nasa unahan ay ang hydrogen instead na oxygen. Bukod sa chemical symbol, kailangan natin magdagdag ng dots na nagre-represent ng valence electron.
Para malaman ang valence electron ng hydrogen at oxygen, kailangan natin gumamit ng periodic table. So ang hydrogen ay nakalagay sa group 1A. Ibig sabihin meron siyang isang valence electron. At ang oxygen ay nakalagay sa group 6A. Ibig sabihin meron siyang 6 na valence electron. So ang hydrogen para maging stable, kailangan na lang niya ng isang valence electron. At ang oxygen para maging stable, kailangan niya ng dalawang valence electron. Ang unang hydrogen ay makipag-share ng isang electron sa oxygen. Gayon rin ang oxygen ay makipag-share ng isang valence electron sa hydrogen. Ang total ng valence electron na meron sa hydrogen ay dalawa at ang dalawa ay stable na para sa hydrogen. Sa case naman ng oxygen, meron ng 7 valence electron. So kailangan pa ng isa pang valence electron ng hydrogen para maging stable. Dahil dito, ang oxygen ay makipag-react uli sa panibagong hydrogen atom. Ang pangalawang hydrogen atom ay makipag-share ng isang valence electron sa oxygen. At ang oxygen ay makipag-share ng isang valence electron sa pangalawang hydrogen. Ang total number ng valence electron ng pangalawang hydrogen ay dalawa, which is stable. At ang total number ng valence electron ng oxygen is 8, which is stable also. Since ang intramolecular bond ay polar covalent bond, magkakaroon ng unequal sharing of electrons sa pagitan ng hydrogen at oxygen. Ang dami ng polar bond direction ay nakadepende sa dami ng polar covalent bonds. Sa H2O, meron dalawa tayong polar covalent bond. So, magdadagdag tayo na dalawang polar bond direction sa ibabaw o tabi ng polar covalent bonds. Ngayon, ang arrow ay nakaturo sa atoms na mas mataas ang electronegativity value at ang tail ay nakaturo sa mas mababa ang electronegativity value. So sa pagitan ng oxygen at hydrogen, mas mataas ang electronegativity value ng oxygen na 3.5. Dahil dito, ang dalawang arrow ay tuturo sa oxygen. Ibig sabihin, ang elektron ng hydrogen ay hahatakin pa papalapit sa oxygen. Dahil dito, ang hydrogen ay magiging partially positive at ang oxygen ay magiging partially negative. Kung titingnan natin ang lead structure ng H2O, ang hugis na mapoform ay bent. So ang molecular geometry ng H2O ay bent. Dahil merong partially positive at partially negative sa lead structure ng H2O, ang molecular polarity ng water ay polar. Bukod sa pagkaroon ng partially positive at partially negative sa lead structure ng H2O, ang symmetry ng water is said to be asymmetrical. Kung hatiin natin ang taas at baba, magkaiba ang taas at baba. Meron dalawang positive sa baba at isang negative sa taas. Kung hatiin natin uli sa gitna, meron dalawang hydrogen sa baba at merong oxygen sa taas. So since magkaiba ang taas at baba, asymmetrical siya. Kapag asymmetrical, usually polar. Ang ikaapat na halimbawa ay may formula na BF3. Ang electronegativity value ng B ay 2.0 at ang electronegativity value ng bawat F ay 4.0. Ang difference ng electronegativity sa pagitan ng isang B at ng isang F ay 2.0. Since ang value ng END is 2.0, ang type ng intramolecular bond ay polar covalent bond, meaning ang mga atom sa pagitan ng boron at fluorine ay magkakaroon ng unequal sharing of electrons. Sa pagsulat ng Lewis electron dot structure ng BF3, kailangan i-consider natin ang formula at ang bond polarity. So sa formula, merong isang boron at meron tatlong fluorine. So ilalagay natin ang boron sa gitna bilang central atom at maglalagay tayo ng fluorine sa paligid ng boron. Bukod sa chemical symbol na i-consider natin ang valence electron. Since ang boron ay nasa group 3A, meron siyang tatlong valence electron. At ang fluorine ay nasa group 7A, meron siyang 7 valence electron. Para ang boron maging stable, kailangan niya ng 6 na valence electron. Hindi 8, hindi 2, kundi 6.
At ang isang fluorine para maging stable, kailangan lang niya ng 8 valence electron. So para maging stable ang boron, kailangan mapag-share ng boron ng 3 valence electron sa 3 fluorine atom. Ang bawat fluorine atom ay makapag-share ng 1 valence electron sa boron para maging stable ang bawat fluorine atom. Since ang intramolecular bond ay polar covalent bond, magdadagdag tayo ng polar bond direction. Ang dami ng polar bond direction ay nakadepende sa dami ng covalent bonds. Sa formula, meron tayong 3 covalent bonds. So magdadagdag tayo ng polar bond direction na 3. So itong 3 na to ay nire-represent ng 3 arrows. Ngayon, saan nakaturo ang arrow? Tuturo ang arrow sa atom na mas mataas ang kanyang electronegativity value. Ang electronegativity value ng fluorine is 4.0 at ang electronegativity value ng boron ay 2.0. So ang spear ng arrow ay nakaturo sa fluorine at ang tail ay nasa boron. Supposedly, dapat ang valence electron ng boron ay hahatakin ng isang fluorine, okay? At ang boron ay magiging partially positive. At ang fluorine supposedly ay magiging partially negative. Kaya lang, since tatlo sila naghahatakan, yung valence electron ni boron ay hindi na makakagalaw. Dahil dito, walang magiging partially positive at walang magiging partially negative sa formula ng BF3. Ang sitwasyon na to ay may hintulad sa isang tagupwar. Since ang 3 fluorine ay magkakasing lakas, ang valence electron ng boron ay hindi na makakagalaw. Kung ang pagbabasihan natin ay ang hugis ng lead structure ng BF3, ang molecular geometry ng BF3 ay trigonal planar. Since walang partially positive at partially negative sa lead structure ng BF3, ang molecular polarity ng BF3 is nonpolar. Sa ating panghuling halimbawa, ang substance ay may formula na BF2Cl. So sa formula na to, mayroong isang boron, may 2 fluorine at mayroong isang chlorine. Ang electronegativity value ng boron ay 2.0 at ang electronegativity value ng isang fluorine is 4.0 at ang electronegativity value ng chlorine is 3.0. Ang electronegativity difference sa pagitan ng boron at fluorine is 2.0 at ang electronegativity difference sa pagitan ng boron at chlorine is 1.0. Kapag ang value ng END ay 2.0 at 1.0, ang intramolecular bond ay magiging polar covalent bond, meaning ang sharing ng electron sa pagitan ng boron, fluorine at chlorine ay unequal. Sa pagsulat ng Lewis electron dot structure ng isang compound, kailangan natin consider ang formula at bond polarity. So sa formula, meron tayong isang boron, 2 fluorine at isang chlorine. Since ang boron ay nasa unahan ng formula, ang boron magiging central atom at ang fluorine at chlorine ay magiging side atoms. Aside from the chemical symbol, kailangan natin magdagdag ng dots na nagre-represent ng valence electron. Since ang boron ay nasa group 3A, meron siyang 3 valence electron. At since ang fluorine at chlorine nasa group 7A, meron silang 7 valence electron. Ang boron para maging stable, kailangan lang ng 6 na valence electron at ang bawat fluorine at chlorine ay kailangan ng 8 electrons para maging stable. So ang gagawin ng boron ay makipag-share ng electron sa fluorine at chlorine at ang chlorine at fluorine ay makipag-share ng electron sa boron para maging stable. Since ang intramolecular bond ng BF2Cl ay polar covalent bond, magdadagdag tayo ng polar bond direction. Ang polar bond direction ay magre-represent ng 3 arrows at ang 3 arrows na to ay ilalapit natin o itatabi natin sa 3 covalent bonds. So, ang arrow ay nakaturo sa atoms na mas mataas ang electronegativity.
Since ang fluorine at chlorine ay mas mataas ang kanilang electronegativity value kumpara sa boron, nakaturo ang tatlong arrows sa fluorine at chlorine. Since mas malakas ang electronegativity value ng fluorine kumpara sa chlorine, magkakaroon tayo ng dipole moment. So meaning magkakaroon tayo ng partially negative at partially positive. Ang chlorine ay magiging partially positive at ang fluorine ay magiging partially negative. Kung pagbabasihan natin ang hugis ng lead structure ng BF2Cl, ang hugis niya ay trigonal planar. Base sa Lewis electron dot structure ng BF2Cl, meron tayong partially positive at partially negative. Since meron tayong partially negative at partially positive, meron tayong magkaibang dulo. So, ang molecular polarity ng BF2Cl ay polar. In summary, number one, since there is no central atom in diatomic molecule, the bond itself determines the polarity of the molecule. Number two, if the polar bonds are not symmetrical distributed around the molecule, then the molecule is said to be polar. Number three, if the outside atoms are the same in a symmetrical molecule, the bond polarity cancel each other, thus the molecule becomes nonpolar. And lastly, number four, but if the outside atoms are not the same, having a different electronegativity difference, the bond polarity does not cancel each other, making the molecule polar. To check your understanding on molecular polarity, let us answer this practice exercise. Let us check whether you can perform this process. To verify our answer whether it's correct or not in the practice exercise, let us use the key to correction. I hope you learned a lot from our today's discussion. See you next time. This is Teacher G on Science Made Easy.